ng bayan. Ano ang inyong pananaw sa pagkakaisa? At paano po ninyo ito matutupad sa inyong pamamahala? Napaka-importante ng pagkakaisa sapagkat ito lamang ang tanging susi para ang bansa ay umunlad. Kinakailangan lahat po ng leaders ng ating bansa ay magkaisa. Unang-una, yun pong pagbibigay ng plano at kung paano tutuparin, lalong-lalo na po yung mga batas na naisagawa na, lalong-lalo na po yung magaganda na batas na naipasa na. Kailangan magkaisa po na panagutin po natin o panagutan na ito po i-implement natin sang-ayon sa mga layunin at tuntunin na nakalaan dito. Ito lamang po ang paraan sapagat ang mga batas ay ginawa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi dapat masayang ang mga ito. At ang pagkakaisa ay isang malaking bagay upang ang lahat ng ito ay may sa katuparan at ang tanging layunin ay ang pagunlad ng ating bansa. Ano po ang gagawin mo sa lumalaking problema natin sa droga? Kailangan po ay paigtingin po natin ang enforcement po ng mga batas kung paano natin masusugpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sapagkat ito po ay nakakasira, hindi lamang po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga kabataan, kung hindi ito po ay nakakasira ng pamilya, at ang pamilya pa naman ay ito ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Kapag ang droga po ay nanatili at yan ay hindi nasawata, malaki po ang disgrasyang aabutin ng ating lipunan. Kaya pagsikapan po natin sa magitan ng mga batas na ginawa para ito'y supilin, para ito'y pigilin, at mapanatili po ang tatag at lusog ng ating mga pamilya. Ito po'y para sa isang matatag na republika. Ano kaya ang magandang tulong na may gagawa nyo, kagaya namin mga driver? Malaki po ang aking magagawa sapagkat ang lahat po ng mga batas na ginawa para po sa transportation, ang una pong nakita kong problema ay ang hindi tamang pagpapatupad o sablay na pagpapatupad. Yun lamang pong pagre-rehistro po ng mga halimbawa, yung mga tricycles natin. Napakamahal po ng sinisingil. Samantalang ang insurance po ay makukuha nila sa 100 pesos lang o 80 pesos. Ngunit pagka ito po inirehistro, mga 600 to 700. Pati po yung mga ruta ninyo, mga prangkisa, kailangan pong usisain lahat. Sapagkat ang transportation ay pagdaloy po at sa pagmomobilize po ng ating mga kababayan sa produkto, sa pangsakayan, napakalaki po ng role ninyo. Kaya ayusin po natin ang lahat ng batas na may kinalaman sa inyong industriya sapagkat ito'y makabubuti sa ating bansa. Kami mga malalagat, ang inalamit kami, ubos nga presyo kay malipay na nung ganin niyo. Muso, usog 5 pesos kay para makuha po ng among mga income sa matag adlaw ba nga dili ko ni tao makagastong dako. Nang hinapon ta nga ilan ng atagag solusyon sa mga idagang kandidato karong 2026. Ang maaari po natin gawin dyan ay alisin na po natin ang excise tax sa petrolyo at talagang immediately bababa po ang presyo po ng ating ginagamit na fuel o gasolina para sa inyong pangingisda. Kung hindi naman natin magagawa ng lubusan yon, kailangan po mas-subsidize po ang inyong pangingisda. Sa ibang bansa po kasi ganun ang ginagawa eh. Binibigyan pa nga po ng mga libreng mga makina ang inyong mga bangkang pangisda upang sa gano'n makalayo kayo at marami po ang inyong mahuhuling isda. At kapag marami po ang huli, alam naman po natin na ito ay malaking bagay, dagdag na kita para sa inyo. Pagtutuunan po natin ng pansin ang lahat ng yan sapagkat ang mangingisda po ay napaka-importante ang kanyang role sa ating bansa. Napakalaki po ng ating karagatan, pagyamanin natin at kinakailangan makapag-take advantage po tayo sa inyong mga kasipagan. Ang mga campaign material na nakalaganap sa ating kapaligiran ngayon ay halos lahat gawa sa plastic. Sakaling maupo sa
posisyon ang mga tumatakbong senatorial candidates, ano po ba ang inyong magiging bahagi sa nasabing Republic Act na ito? Gayong kayo po mismo sa inyong mga nasasakupan, sa inyong mga pangangampanya, ay kayo na po ang mismong lumalabag. Hindi naman po paglabag ang paggamit po ng tarpaulin. Ang katotohanan po niyan, yung mga kababayan natin kapag tapos na po ang eleksyon, sila na po ang kumukuha sa mga tarpaulin na ginamit at ito po'y nagagamit po sa iba't ibang mga produkto. Meron pong nagagawang mga bags at iba't iba pong mga gamit na kanila pong naibebenta at pantulong din na dagdag na kita para sa kanila. Kami po ay hindi gumagamit ng plastic sapagkat alam po natin ang batas na umiiral na ito po ay hindi mabuti sa ating kalikasan, lalo na po yung hindi biodegradable. Kaya mahigpit din po kaming tumututol at sumasang-ayon sa batas na huwag nating gamitin yung mga plastic na ito po ay nakakasira po sa ating kapaligiran. Huwag po kayong mag-alala, tayo po ay palaging sumusunod sa mga batas na umiiral sa ating bansa. Kailan po kaya magagawa ang kalsada ng sabay-sabay kasama ang drainage para hindi gawa ng kalsada, gigibayin uli? Baga, para makatipid tayo sa gastos. Dapat po kasi ay wag nang payagan ng mga congressmen at mga senador na sila ay pagdaluyan po ng mga proyektong katulad ng kalsada. Kailangan po kasi ang mga proyekto, ang pagpapatupad nito ay national. Ang ibig sabihin po ay merong strategic na role po ang lahat ng gagawing mga infrastruktura na national po yung approach. Sapagkat kailangan po merong strategic objective ang bawat infrastructure na ating gagawin o itatayo sa ating bansa. Hindi po mabuti yung kanya-kanya, wala pong macro impact sapagkat kanya-kanya po eh. Iba-ibang kalsada, hindi naman magkakaugnay, pati po yung mga tulay na ginagamit ay ginagawa kung minsan po ay hindi naman magkakaugnay. Kailangan po ang national approach sa ating infrastructure, sabay-sabay at ang impact po ay buong-buo. Kaya ba sila magpasa ng batas na ipababa yung tubig at kuryente? Isa po sa ating advocacy matagal na po ay yung kuryente na kailangan pong bumaba sapagkat napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tayo po ang pinakamataas sa buong Asia. Matagal ko na pong advocacy ito, ngunit sa mababang kapulungan ay ayaw pong sumabay o tumulong ang aking mga kasama. Sa aking palagay po, kapag ako'y naihalal sa Senado, ay mapapadali natin ito sapagkat ang kapangyarihang ibibigay ninyo ay sapat upang maisagawa natin ito sa lalong madaling panahon. Ang laki po ng ibubungang kabutihan nito sa ating mga households, hindi lamang po sa inyo, lalong-lalo na po sa pagtatayo ng mga industriya dito sa ating bansa na kung saan ay babangon ang maraming pagawaan at sa ganon ay maraming trabaho ma-generate, dagdag na kita po sa ating mga pamilya. Yan po ang aking pinaka-importanting advocacy sa Senado. Huwag po kayong mag-alala at yan po ay ating tututukan. Kami nang hinaot nga matubag ninyo ang among pangutana may tungod nini. Kaya nga mong sildo lang magpareha sa barangay na gamay ra kayo, kasagaran gamay ra gyud. Dayon ang amo lang matubag ninyo ug sa inyong pamaagi nga makabuhi po sa pamilya nga ang amo madawat nga honoraryo matag bulan. Siguro po itong nagtatanong ay isang manggagawang barangay kung hindi man po isang opisyal ng barangay. Totoo po ang kanyang sinabi ng kanyang honorarium na tatanggap ay napakababa sapagkat yan ay sinuri na po namin. Meron po akong panukalang batas sa mababang kapulungan ngunit hindi nagkapalad at kinulang po tayo ng panahon. Ito po ay naglalayo na kumalap o magkalap ng maraming pondo, hindi lamang po nakabase sa IRA. Kaya po napakahirap ng barangay sapagkat IRA-based po kayo. Ang aking panukalang batas po ay makakalap po tayo ng maraming pondo pa na maitutulong, lalong-lalo na po sa mga barangay na maliliit na nandyan po sa 4th class and 5th class municipalities. Ang barangay tanod po, 800 pesos lang po ang average na tinatanggap. Kawawa po. Kailangan po nating bigyan lahat ng paraan kung paano kayo po ay mabuhay ng marangal habang ginagawa po rin yung mga tungkulin
24/7 po ang inyong tungkulin. Pwede pang baguhin ang batas para sa mga minor de edad dahil tingin ko ay nagkakaroon ng pang-abuso ng ginawang batas dito. Maraming mga kabataan ang sobra-sobra ang mga ginagawang kapalian na walang magawa ang batas natin para sa kanila. Pwede po nating baguhin ang batas, lalong-lalo na po yung may kinalaman po sa pananagutan po ng magulang na talagang gwardyahan o kaya disiplinahin ang kanilang mga anak na sa maraming pagkakataon nakagagawa po ng maraming paglabag. Kasi po may mga batas tayo na kung minsan po ay hindi masyadong nabibigyan ng kaukulang pagdidisiplina sa ating mga kabataan dahil nga po sila'y murang edad lang, ang karaniwan ay walang pinapataw na parusa. Ngunit ang parusa po dapat ay manggaling na rin po sa kanilang mga magulang sapagkat sila yung unang-unang dapat nakakitaan ng pagdidisiplina, ang kanila pong tungkulin ay nandyan. Kaya sa laki po siguro ng ating pananagutan, kailangan palakasin po natin at bigyan natin ng panibagong tungkulin ng magulang para gwardyahan at kanilang gabayan ang kanilang mga anak. Ano ang pinaka-epektibong plataformang gagawin nila? Sa akin po siguro, ang pinakamalaking contribution na may bibigay ko ay yung suriin natin yung pagpapatupad ng maraming batas na magaganda na naipasa ng Kongreso sa maraming panahon. Katulad po ng singil ng kuryente na sinasabi po ng batas ay kailangan pong maidulot ito sa mga mamamayan sa murang halaga. Ang pagpapatupad po ay hindi po naging maganda sapagkat kabaligtaran ang nangyari. Ang dami rin pong mga batas tungkol sa pagsasaka na hindi po nabigyan ng tamang pagpapatupad. Katulad po nung wag na tayong mag-importa kapag naitatanim naman natin ang isang crop sa maraming quantity. Meron din pong batas na kailangan pong pahiramin ang ating mga farmers ng mga bangkong pribado o publiko. Ngunit hindi po natutupad. Sa makatwid, ang kailangan po natin gawin ay bantayan ang pagpapatupad po ng ating mga batas. Isa pong napakabuting oversight duty ng isang senador yan. Ano yung mga magagandang plataforma nila ngayon, lalo na sa mga estudyante? Sa mga estudyante ay panatilihin po natin yung kakayahan na mapaaral po natin sila. Dahil po yung mga batas na ginawa, nandyan pa rin po yung sablay na pagpapatupad. Yung Unifast po ay hindi naman talaga naipatupad sang-ayon sa kanyang simulain o yung kanyang layunin. Marami pa rin pong hindi nakapag-aaral dahil yung pondong nauukol dyan, yung mga criteria po na hinahanap, kung minsan po ay hindi na po masyadong realistic. Kaya pagsikapan po natin na mabigyan po ng ganap na kalayaan at karapatan makapag-aral ng kabataan sapagkat ang pag-aaral po ay tinatawag nating great equalizer. Kahit isa man lang sa isang pamilya po ay makapag-aral sapagkat ito'y magiging tuntungan ng kanilang kinabukasan. Iba po yung nag-aral, iba po yung may nalalaman. Kung ano po yung mga pangako nila is matutupad po ba? Ganon. Ako po, pag pinangako ko, ginagawa ko. Hindi ko lamang po alam doon sa iba na pabalik-balik na po sa Senado. Na mapapansin po ninyo, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, meron na pong 4 na beses na bumalik na po sa Senado. Kayo po ang nakakaalam kung kanilang mga ipinangako ay natutupad. Halimbawa po, ang pangako ng murang bilihin, ang pangako ng murang bigas, ang pangangako po tungkol sa ating edukasyon kung paano ito'y magiging kalidad. Ang pangako po tungkol sa paglaban sa korupsyon. Hanggang ngayon po, lubog na po tayo sa korupsyon, kaya po lalong lumubha ang buhay ng mga Pilipino. Kayo po nakakaalam. Yung nangako po sa inyo mga senador na ngayon po, mangangako uli sa inyo ng ilang beses kung ito po'y tinupad nila. Ako po, kung ano yung sinabi ko, ginagawa ko po.
Sa 15th Congress, naging miyembro si Marcoleta ng Commission on Appointment, Senior Deputy Majority Speaker sa 17th Congress, Deputy Speaker sa 18th Congress, at Majority Leader ng Commission on Appointments sa 19th Congress. Nabahiran man ng mga kontrobersi ang kanyang pangalan, si Attorney Rodante Marcoleta ay handa pa rin magsulong ng mga batas para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ano po yung sana na pwede po nilang maitulong sa mga kagaya ko rin na naghirap sa buhay? Ang paghihirap po sa buhay talaga ay nagaganap at magaganap pa sapagkat hanggat hindi natin naisasaayos po ang lahat ng mga dapat na gawin, katulad po ng pagpapasigla natin sa ating ekonomiya, ay mananatili pong bagsak ang ating bansa kung pag-uusapan na yung kanyang pangkabuhayan. Sa ngayon po, ang ating national spending ay napakalaki kung ikukumpara po sa ating projected na revenue. Hindi po mabuti na ang ating bansa ay maglalatag na napakalaking gastusin samantalang ang kanila pong inaasahang magiging kabuhayan natin ay hindi naman sapat. Kaya palagi po tayong mangungutang. Kagaya po ng taong ito, ang projected po nating deficit ay 1.5 trillion. Katumbas po yan ng 4.2 billion per day. Kailangan po nating ayusin ang lahat ng yan. Isip politiko ang sa iyo ikatabang sa mangingisda. Marami po tayong maitutulong sa inyo. Unang-una na po, kinakailangan pong masubsidize kayo, lalong-lalo na po ngayon, napakataas po ng presyo ng gasolina na alam kong ginagamit po ninyo. At siguro po ay kailangan na rin na magkaroon kayo ng subsidy tungkol po sa, kailangan magkaroon po siguro ng makina na po yung mga bangka ninyo, katulad po sa bansang Vietnam, para po kayo makarami, makarating kayo dun sa mga laot, malalayo, para sa dagdag na kita po ninyo. Pag marami po kayong huli, marami kayong kita. Pagkatapos pag-usapan po natin sigurong kausapin ang China para po makapangisda kayo sa Scarborough Shoal. Yan na po ay pagdating ng panahon na i-discuss natin sa kanila yung traditional fishing rights. Marang hindi po nyo maintindihan ngayon, ngunit sa darating na panahon ay pwede po nating talakayin sa bansang China. At alam po naman natin na maaaring ito po ay mangyari. Masulbad nila ang problema na mo. Kaya maura ganay problema na mo. Kaning mga palaliton karon nagkataas. Kaduha ang gasolina. Kaya usa kami ka mangingisda. Kagaya po ng nasabi ko sa mga ilang nagtanong na kapareho ninyo, kailangan po nating tingnan kung kailangan ng alisin po yung excise tax sa gasolina. Dahil wala po tayong source ng gasolina sa ating bansa, ang paraan lamang ay tanggalin na po natin yung excise tax dyan para mapababa natin ang gasolina. At iyan po ay magiging maganda para sa inyo, magiging mura ang gasolina. Kung hindi naman po magagawa kaagad, ay kailangan po nating i-subsidize po ang inyong gamit sa gasolina para kayo matulungan naman po. Pati po yung makinang gagamitin nyo para may motorboat na po, hindi na po yung nagsasagwang kayo, napakahirap niyan, hindi kayo masyadong makalayo. Lahat po niyang mga bagay na yan ay pipilitin nating tingnan. Sapagkat alam po natin ang importansya ng pangingisda sa ating bansa. Marami po tayong karagatan at kailangan po tayong mag-take advantage. Huwag natin pong pabayaan yan. Gagawin niyo po ba yung mga sinasabi niyo ngayon bago kayo ma-elect? Parang narinig mo yata lahat ang mga sinasabi ko eh. Ngayon, kung hindi mo narinig, lahat po ng sinabi ko, lahat po ng mga pinuntahan kong lugar, ay sinabi ko sa kanila ang mga pangunahing suliranin ng ating bansa. At pipilitin po natin gawin lahat yon. Kailangan lamang makisama po lahat ang makasama natin sa Senado. Marami po tayong po pwedeng gawin, lalong-lalo na po yung kabuhayang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngayon po ay napakahirap po ng ating kalagayan. Kailangan po nating ayusin ang ating industriya, palakasin po natin ang ating manufacturing. Dito po tayo naiiwanan, kaya po nawawala po yung mga trabahong dapat na maibigay natin sa ating mga kababayan. Pag wala pong manufacturing, mahina po ang ating industry. Mahina ang kita, walang pagawaan, mahirap po ang magiging buhay. Yun po yung gusto nating palakasin.
sama-sama po natin gawin sa Senado. Ano ang iyong hakbang para masolusyonan ang problema ng mga underemployment, kung saan ang mga fresh graduate ay nakaantas sa hindi nila pinag-aralan? Tama naman yung tanong sapagkat ang underemployment ay malala pa rin dito. Marami po talagang naghahanap ng talagang stable at pangmatagalan na trabaho. Yung underemployment ay parang palliative lamang yan. Kailangan po ay matuto ng maraming skills ang ating mga kababayan. Palakasin natin ang ginagawa ng TESDA. At pagkatapos po ay isulong po natin yung tinatawag na social entrepreneurship. Sapagkat ito po ang backbone po ng ating ekonomiya. Marami po yung gustong magnegosyo. Ang kakulangan lang po nito yung skill at ang kapital na kailangan. Marami pong paraan at nagtagumpay na po yung ibang mga kakilala ko sa tinatawag po nilang social entrepreneurship na ang batayan po niyan ay yung kooperatiba. Wala lamang pong masyadong tumututok dyan, pero pagdating natin sa Senado, yan po yung isa na ating bibigyan po ng pansin. Mabigyan naman sana ng konting solusyon yung tumataas na bilihin. Talaga pong dapat bigyan ng solusyon yun. Hindi po kakayanin ng karaniwang mamamayan, lalong-lalo na po ay yung tinatawag na nasa laylayan. Bibigay na po ng hindi lang agam-agam, kundi takot na po yung lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain na hindi na po maabot ng ating mga kababayan. Ito yung dapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Ang nangyayari po kasi ito'y lalong pinalalala ng lumulubhang korupsyon at katiwalian sa ating bansa. Kailangan po ito'y matutukan din. Lubog na po ang bansa natin sa korupsyon. Pag ito po ay hindi natin binigyan ng pansin, lulubha at lulubha po ang ating problema tungkol sa presyo ng pagkain. Yung korupsyon po ay may kinalaman din po sa mga sindikato na hanggang ngayon ay hindi po mapigilan. Kapag yan po hindi na solusyonan, ay babagsak po ang ating ekonomiya. Huwag tayong papayag na ito ay mangyari. Meron po ba kayong panukalang batas sa aming mga vendor para hindi po kami maparis pag kami nagtitinda? Alam po ninyo, yung pagtitinda po ay isang uri ng ugali ng Pilipino. Masisipag po ang Pilipino. Ilagay lang natin po sa tamang perspektiba. Ang nangyayari po kasi ngayon ay walang binigyan ng walang nagbigay pansin tungkol dun sa mga dako at lugar na dapat sana doon makapagtinda ang ating mga mamamayan. Hindi po mabuti na ang kalsada po ay nagagawa po nating tindahan. Pati po ang inyong kaligtasan ay nasasakripisyo dyan. Pagtuunan po natin ang pansin yan, kaugnay po doon sa aming malawak na pananaw na kailangan po lahat ay matuto doon sa tinatawag na social entrepreneurship. Sa konting puhunan po ay makapagtitinda kayo, makapaghahanap buhay kayo ng marangal. At sa lahat po ng mga nangyari, nagtagumpay po yung mga ibang sumubok dito. Pagsikapan po nating bigyan ng atensyon at direksyon ang bagay na ito. Anong magandang magagawa nyo sa aming mga magta-tricycle? At ano aasahan namin sa inyo? Mga magta-tricycle, kailangan po nating ayusin ang mga ruta ninyo para po ang ating flow ng transportation ay maging maayos. At ang local government po ay may malaking pananagutan tungkol dyan. Yung lamang pong pag-identify ng rota, hindi po mabuti, mas marami po yung tricycle kaysa mananakay. Hindi rin po kayo kikita dyan. Kaya i-rationalize po natin lahat yan. Yung ating mga regulatory framework ay dapat po nating ayusin at palakasin. Makapaghanap buhay kayo at hindi naman po kayo makasasagabal sa trapiko. Ibig sabihin, ibalanse po natin ang lahat ng ating ginagawa. Ang paghahanap buhay naman po ay pwede nating ilagay sa tama at sa lugar. At ang batas lamang po makakagawa niyan kung talagang ito'y aayusin ng mga taong may kinalaman at may interest tungkol po sa inyong kabuhayan at sa inyong sektor. Yan po ay ating bibigyan ng pansin. Kaya ba talaga ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Paano nyo gagawin yan? Palagay ko po sa ngayon ay hindi pa po pwede yon sapagkat hindi natin pwedeng ibenta yung bigas na mas mababa pa sa puhunan. Sa ngayon po kasi sa ating bansa dahil sa taas po ng mga inputs katulad ng fertilizer, mga pestisidyo, pati irrigation,
nakakapag-produce po tayo ng palay per kilo at 15 pesos. At sa 22 pesos wala po siyang kikitain doon sapagkat yung labor ay wala pa doon. Natatalo po tayo ng ibang bansa na nakakapag-produce ng palay 6-7 pesos per kilo. Kailangan po talagang suporta ng farmer at yung mga subsidy po na kailangan ay kailangan pong maibigay talaga para sa kanila. Kapag na-discourage po yung farmer na siya po'y magsaka, baka isang araw ay gigising po tayo, wala na pong gustong magtanim. Tayo rin pong mamumroblema niyan. Kailangan po nating pagsikapan na tutukan ng problema na yan. Ano pong masasabi niyo sa mga kababayan po natin na nagsasabing pro-China daw po kayo? Naipagkamali po nila siguro at hindi nila masyadong naintindihan. Ang sinasabi ko lamang po, kailangan po nating ayusin yung ating South China Sea. Ang gawin po natin sa bahaging yan na tinatawag nating West Philippine Sea, ipatala po natin kagad. Hindi po mabuti na tinatawag lang nating West Philippine Sea nang hindi po natin na ipatatala doon sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat. Kagaya rin po ng bago po kayo makapag-aral sa isang eskwela, kailangan muna kayong magpa-enroll. Pag hindi po kayo naka-enroll, kahit pasok na po kayo ng pasok sa eskwela, hindi rin po kayo magkakaroon ng recognition. At mawawalang saysay din po yung inyong ginagawang pagpasok sa eskwela. Ganon din po yung gusto natin. Yung West Philippine Sea ay atin po yun. Lagyan lang po natin ng legal na patalaan. Ilalaban po natin yan ng patayan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Ano po ang pakinabang namin sa inyong senador kapag binoto po namin kayo? Marami po kayong magiging pakinabang. Sapagkat ako po, palagi kong ginaganapan tungkulin po na sang-ayon lamang sa katapatan, sang-ayon po sa katwiran at sa totoo lang. Napansin po niyo siguro dito sa mababang kapulungan, kahit ako na lamang po ang nag-iisang nagsasalita, lalabanan ko po silang lahat. Matupad lamang po yung tuntunin na may sa katuparan ang totoo at tapat na paglilingkod. Ang iba po kasi ay hindi magsasalita sapagkat natatakot sila. Hindi po. Pagkarapatan po ng mamamayan, ilaban po natin kahit anong mangyari. Kahit saan tayo mapunta, kahit ilan ang kalaban. Ganun po si Dante Marcoleta. Hindi po sumusurrender sa laban kapag ang laban po ay para sa katwiran at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Agree po ba kayong tulungan ng Pangulo sa pag-angat ng ating Pilipinas? Siyempre po, tayo naman ay kaagapay ng ating pamahalaan sa lalong-lalo na sa pagpupundar po ng ating ekonomiya. Hindi lamang ang ating ekonomiya, pati po yung ating buhay pampolitika. Kailangang maging matatag ang ating mga political institutions. Hindi po mabuti na mahina itong mga ito. Ang pamilya po ay isang pinakamaliit na unit ng ating political system. Kailangan din nating palakasin ang pamilya. Sa lahat po ng mga layunin at patakaran ng ating pamahalaan, sa ikatatatag nito at sa pagbibigay ng maraming o pagpapalaki ng interes, kabuhayan at ang kalusugan, edukasyon ng ating bansa, lahat po tayo suportado ang mga initiatives na yan. Kailangan lamang po na pagsikapan natin pagtulungan ito sa pagitan po ng pagkakaisa at hindi pag-aaway-away. Sa tingin niyo po, bakit karapat-dapat ka po iboto? Sa palagay ko po, karapat-dapat akong iboto sapagkat ako lamang po yung politikong masasabi na kapag sinabi ko po, gagawin ko talaga. Gawin po ninyo ang halimbawa, yung mga pabalik-balik na sa Senado. Sa tingin po ba ninyo yung kanilang mga pinagsasabi, ipinangako sa maraming panahon ay natupad na? Ang aking pong record sa House of Representatives, ang pakikipaglaban sa karapatan, kahit na po mahirap, katulad po ng isang network na naipasara, yan po ay mahirap sapagkat sila'y makapangyarihan at kayang-kaya po nilang sirain ang iyong political career. Ngunit dahil po sa pakikipaglaban sa karapatan ng karaniwang mamamayan, na libre po ang panonood at na walang bayad, at sapagkat hindi nila binayaran ng mga buwis na karampatang ibayad sa ating pamahalaan, kahit mahirap, kahit malakas sila, ako lamang pong nag-iisang lumaban. Wala pong isamang politiko na senador ang sumama sa akin.
Sino ang susunod na tumanggap ng hamon? Ang sasagot sa 25 tanong ng bayan. Abangan bukas.